Sherlene's point of view. Masakit ang ulo ko nang magising ako sa isang malamig at magandang kwarto. Ramdam kong pananakit ng katawan ko nang sinubukan kong bumangon. Halos lumubog ang malambot na kama sa aking pagkakaupo. Sinapo ko ang aking noo at napatingin sa paligid. Gising ka na pala. Isang boses ang nangibabaw sa kwarto na ito. Nang balingan ko ito, isang binata na tanging suot ay shorts at basa pa ang buhok ng aking makita. Malamig ang kanyang mga matang nakatingin sa akin. Oo nga pala, naalala kong lalaking to. Siya ang guest sa resort na pinagtatrabahuhan ko at ang lalaking nakakuha ng pagkabirhen ko. Si Mr. Tyrone Miguel de la Rosa. Tinago kong hapdi na aking naramdaman at ipinakita ang palad ko. Bayad mo. Sinilip ko ang aking sarili sa ilalim ng aking kumot. Matapos kong sabihin yon ay nakita ko na may suot na akong panty. Humalukip-kip siya. Hindi ko akalaing ibebenta mo ang pagiging birhen mo. Nagkibit balikat ako. Ipinakita sa kanya na wala akong pake. Wala nangangailangan ako ng pera. Mabuti naman at ikaw ang napagbentahan ko. Malaki naman siguro yung ibibigay mo. Umangat ang sulok ng labi niya sa sinabi ko. Of course, pinasaya mong gabi ko Sapat na yun bago ako ikasal. Napangiwi ako sa kanyang sinabi. Bakit? Hindi mo ba bebembangin ng asawa mo para sabihin mo yan? Hindi niya ako sinagot. May kinuha siya sa drawer at inilapag to sa side table. Nang tingnan ko ito, cheque ito. Tiningnan ko ng maigi ang nakasulat. Mahina akong napasinghap. 100,000? Ayos 50,000 lang naman ang usapan namin pero dinagdagan niya pa. Napangisi ako at nakaramdam ng saya. Ang sarap ng ganitong trabaho May malaking pera palagi. Na-inspire tuloy ako maging pokpok. Biro ko lang yun ngunit nagdilim ang paningin ng binata at akmang babawiin sa akin ng tseke nang iniiwas ko ito. Joke lang, ikaw naman hindi mabiro. Aalis na ako ngayon kaya't maligo ka na't umalis. Binilhan na rin kita ng damit. Ito na ang huling pagkikita natin, Sherlene. Salamat sa pag-i-entertain sa akin ng ilang araw sa resort na yon na walang inis ko sa nangyayari sa buhay ko. Pwede mo naman akong tawagan kahit kasal ka na. Pero ayoko namang maging side chick kaya wag na pala. Tumawa lang ang binata sa iniwan na ako sa kwarto para bigyan ako ng space para sa sarili ko. Nakilala ko si Mr. Tyrone sa resort kung saan ako nagtatrabaho bilang housekeeper. Naroroon siya para magpahinga. At dahil friendly ako sa staff, nakachika ko siya ng ilang beses. Siyempre bawal yun pero secret lang naman yun. Ayon sa kanya kakasal na raw siya sa unika iha ng pamilya na tinataniman niya ng galit. Ito raw ang paraan para magkasundo ang dalawang pamilya. Ayaw niya raw pero wala siyang magagawa. Hindi naman sana masasakripisyo ang virginity ko. Kaso nagkaproblema sa amin. Yung nanay ko ginugulo ng loan shark. Hindi kasi nagbayad ng utang kaya't ginugulo siya. At sinisira ang mga paninda sa palengke. Nagbanta pang mga ito na kapag hindi maibibigay ang 50,000 na utang, mas masahol pa raw ang kanilang gagawin. Na-ospital na si nanay sa matinding takot. Bukod dyan, nabuntis rin ang aking kapatid kaya't kinakailangang tumigil sa pag-aaral. Kaya patong-patong ang problema ko ngayon. Kaya nang nakita ko si Tyrone sa bar, inalok ko sa kanya ang pagkabirhin ko. Ibinenta ko ito sa kanya. Nung una nagalit pa siya dahil bakit ko raw gagawin yun. Ngunit nang marinig niya ang aking rason, pumayag siya. Kaya kagabi, para akong napasukan ng basuka. Muntik na nga akong mawala ng malay kasi halimaw pala siya sa kama. Hindi lang isang beses nangyari yun kagabi, kaya sobrang pagod talagang katawan ko. Pagkatapos kong maligo't magbihis, lumabas na ako sa kwarto. Nadatnan ko si Tyrone sa sala, nakaupo sa couch, habang nasa ibabaw ng kanyang hita, ang nakakuyom niya nakamao. May kausap siya sa kanyang phone at salubong ang makapal na kilay. Hindi ko nais makita ang pagmumukha ng babaeng yan. Para lang naman sa kapayapaan ng kasal nito kahit diretso kasal na. Ayokong magsasayang ng oras. Mariin niyang sabi sa kausap sa phone. Nang mapansin niyang presensya ko, ibinaba niya ang kanyang phone. Uuwi na ako, salamat at advance congrats sa kasal mo. Gusto mo bang ihatid kita sa inyo? Mukhang hindi ka makakalakad Grabe ka naman, makakalakad kaya ako. Huwag mo na akong alalahanin, masyado nang malaking itulong mo sa akin.
Ang laki nga ng bigay mo. Tapos ihahatid mo pa ako. Kaya wag na. Salamat muli at sana nag-enjoy ka kahit hindi ako marunong sa kama. Tiningnan niya ako na para bang sinusuri ang buo kong pagkatao. Ngumiti ako sa kanya saka naglakad palabas ng hotel. Paika-ika pa. Napamura na lang ako nang napagtanto na ang hapdi pa lang talaga. Parang hinati ang buong pagkatao ko ng 2 beses. Pero bahala na, para to sa pamilya ko. Gusto kong maranasan nila nanay ang magandang buhay kahit isakripisyo ko pang dignidad ko. Ayos lang, basta maayos sila. Isang beses lang ako mabubuhay sa mundong ito at tumiming pa na nabuhay ako bilang isang pobreng dalaga. Kaya minsan kailangan na lamang kumapit sa patalim para makatikim ng sarap sa buhay. Ito ng pera. Sana wag niyo nang guluhin si nanay. Matanda na yun eh. Yun ang sinabi ko matapos ilapag ang 50,000 pesos sa harapan ng loan shark. Nakipagkita kasi sila sa abandonadong building nang maningil silang muli. Napaubo pa nga ako nang bugahan ako ng boss ng usok ng sigarilyo niya. Nasama yata ang baho ng hininga dahil montik na akong mahilo sa sobrang baho. Nakatingin lamang siya sa akin kaya't nagpatuloy ako. Sobrang sakit ng katawan ko para lang makuhang pera na yan at mabayaran na kayo. Kaya wag niyo nang guguluhin si nanay. Umayo siya ng upo at tinaasan niya ako ng kilay. May sinenyasan siyang tao. Akala ko para kunin ang pera na nilapag ko sa lamesa. Pero napasinghap ako nang may humawak sa magkabilang braso ko. Anong ibig sabihin nito? Tumayo ang matabang boss at may tiningnan na litrato. Tinitingnan din niya ako. Ikaw ito, hindi ba? Pinakita niya sa akin ang litrato ko sa isang resort. Nagwawalis malapit sa pool area. Oo, ganda ko dyan Bakit? Tinapon niya ang sigarilyo niya at tinapakan to. Natipuhan ka ni senyorita Medyo kamukha mo yung anak niya. Psst, dalhin niyo na yan. Nataranta ako. Ha? Anong sinasabi mo? Sino si senyorita? Bitawan niyo nga ako. Kinuha ng loan shark ang 50,000 at pinagpapalo ito sa sarili niyang pisngi. Salamat sa bayad huwag ka mag-alala. Wala namang mangyayaring masama sa'yo. Sa katunayan, magpapasalamat ka sa akin kasi mababago ng buhay mo. Malaking magbigay si senyorita ng pera. Baka babalik ka pa sa akin para magpasalamat. Napadaing ako sa sakit nang itinulak ako ng lalaki sa loob ng van at agad isinara ang pinto. Napaayos ako ng upo at sinubukang buksan ang pinto pero ayaw mabuksan. Saan niyo ako dadalhin? Nagbayad na ako Palabasan niyo ako! Hindi ko maabot ang driver ng van dahil may nakapagitan sa amin na screen. Bumilis ang tibok ng puso ko kasi hindi ko alam kung saan ito papatungo. Kaya bago-bago ko palang nakipaglaban sa kama. Ngayon iba na naman ang problema ko. Bigla akong kinabahan hindi lang para sa buhay ko, kung hindi para na rin sa buhay ng pamilya ko. Paano kung hindi pa rin tatantanan si nanay ng mga loan sharks na yun at mas gawin pang miserable ang buhay niya? O edi wala nang saysay ang pambayad ko ng pera. Walang saysay ang pagbebenta ko ng virginity ko kung mapupunta lang ito sa wala. Bitawan niyo ako! Pagpupumiglas ko nang kinaladkad ako ng 2 lalaki, palabas ng van. Nakarating na kami sa isang malaking bahay. Gabi na't umalingaw-ngaw ang desperada kong boses. Para akong iniihaw na baboy sa sigaw ko. Hindi ko alam kung nasan kami ngayon. Hindi pa pamilyar sa akin ang mga tao na kumuha sa akin. Ano ba kasing kailangan nila? Mukha ko? Mga organs ko? Pumasok kami sa loob ng bahay. Maganda to at punong-puno ng magarang disenyo. Pero nakakawala ng gandang isang bahay kung ang tumitira dito ay mga demonyo. Ano ba? Sabing bitawan niyo ako Nakarating kami sa may sala kung saan nakaupuro ng isang babae na may magandang damit. At eleganteng-elegante. Sa tabi niya isang babaeng maputla ngunit maganda. At mas bata sa nauna kong nakita. Binitawan ako ng 2 lalaki. Senyorita Celestina, nandito na ang babaeng hinahanap nyo. Kumunot ang noo ko't napatingin sa tinatawag nila na Senyorita Celestina. Tumayo ito na may ngiti sa labi. Sino kayo? Ano kailangan nyo? Wala akong matandaan na may kasalanan ako sa inyo. At kung sa utang naman ni nanay, nagbayad na ako Wala kang kasalanan. Nandito ka for some reason. Nilingon niya ang maputlang babae bago ko muling tiningnan. Anong rason? Kasi mali ang ginagawa nyo namimilit kayo Kidnapping to. I heard you're struggling financially. Gusto kitang tulungan. Nanatiling kunot ang aking noo. But of course, may gagawin kang kapalit ng perang ibibigay ko sa'yo.
Umawang ang aking labi. Pera? Anong gagawin ko? Hindi yan tulong kung may kapalit. Umangat ang sulok ng labi niya. I know. Ramdam ko ang mga kagaya mo na humahanap ng paraan para makaangat lang sa buhay. Ibibigay ko yun sa'yo. Ang gagawin mo lang gusto kong magpanggap ka na anak ko. Nalaglag ang pangako. Ha? My daughter is sick. Hindi siya pwedeng maikasal sa lalaking yon kaya't magpapanggap ka na anak ko. Kapalit ng 2 million pesos. Napakurap-kurap ako sa pera na binanggit niya. 2 million? Pero ano? Ikakasal? Hinawakan niya ako sa balikat. Magpapanggap ka na si Segunda Marasigan. Yan ang pangalan ng anak ko. Napatingin ako sa babaeng na natiling nakaupo. Hindi naman yata nagsinungaling ang mama niya dahil putlang-putla talaga siya. At payat din. Pero bakit naman Segunda ang pangalan? Masyado naman yatang makaluma. Tatanggapin mo ba ang alok ko? Napaisip agad ako. Kung tatanggapin ko ang alok niya, mukhang mapapasabak ako sa aktingan. Pero may pera ako. 2 milyon pa. Pwede ko nang mapabago ang buhay ni nanay at matugunan ang pangangailangan ng buntis kong kapatid. Ibibigay mo bang 2 milyon? Paniniguro ko. Umarko ang kanyang kilay. Ibibigay kapag tagumpay kang maikasal sa lalaking yon. Wala man lang bang pangalan ng groom para hindi man lang mabanggit ang pangalan? Bukod ron, hindi namang gugulo ang mga tauhan ko sa buhay ng nanay mo. So siya palang pinakabos sa mga maaasim na yun? Umigting ang pangako. Paano naman kung hindi ako papayag? Natawa siya at hinawakan ang baba ko. Kita ko na parang nainis siya sa sinabi ko. Hindi ka nandito para tanggihan ako. Hindi ka makalalabas nang hindi sasang-ayon sa gusto ko. Napalunok ako. Oo nga naman ano? Hindi naman siguro ako dadalhin dito sa teritoryo niya para malaya ko siyang matanggihan. Pero pera na rin to. Pera nang lumalapit sa akin. 2 milyon. Tatanggihan ko pa ba? Ang kapal naman ng mukha ko para tumanggi sa pera. Hindi ko yan tatanggihan. Kaya nang pumayag ako, agad nagsulputan ng mga maids at inasikaso ako. Inayos nila ang buhok ko. Nilagyan ng manicure at iba pang kaartehan ng mga babae. Sobrang bilis ang transition ng buhay ko. Parang kailan lang. Binebenta ko ang sarili ko tapos ngayon, magiging anak at bride pa. Pasensya na't kailangan mong magpanggap na ako Isang umaga, 2 araw mula nang pumayag ako, lumapit ang maputlang babae na si Segunda para lang sabihin yon. Mahinhin siyang babae at ramdam ko ang kabaitan. Mabuti at hindi naman sa nanay niya ang ugali niya. Ayos lang, may sweldo naman Ang totoo ayoko rin talagang maikasal. Hindi ko naman kilalang lalaking yun at natatakot din ako sa magiging buhay ko. Parang nagpasalamat patuloy ako na may sakit ako. May rason ako. Napangiwi ako. Pwede mo namang sabihin sa groom na hindi ka pwedeng ikasal kasi may sakit ka. Hindi pwede. Matagal na akong nakalaan para sa lalaking yun bilang peace offering. Kung tatanggi kami, baka magkagulo pa. Ang complicated naman ng buhay ng mga mayayaman. Sila lang din ang magpapakasal kaya't mas lalo silang yumayaman. Etong mga mahihirap naman, kung mag-aasawa ng foreigner, sasabihin namang pera lang ang habol at ang mga inggitera, sasabihin na kaahon na sa kahirapan. Buti pa kapag pokpok ka walang complication. Yun nga lang, pwede kang madapuan ng sakit kung hindi safe ang nakasalamuha mo sa kama. 2 linggo akong nanatili sa bahay ng mga marasigan at hindi naman ako inalipusta sa totoo lang. Kahit yung senyorita na may masungit na aura, magaan ang trato sa akin. Wala kang dapat na ikabahala bukas. Hindi pa nakita ng mga De La Rosa ang anak ko. Sa kasal pa nila makikita. Doon ako nakahinga ng maluwag sa sinabi ni senyorita. Mukhang hindi ako mahihirapan sa acting ko. Hindi naman pala nakita sa personal na kilalang anak niya. Basta, huwag kang magpapahalata na hindi kita totoong anak. Simula ngayon tatawagin mo akong mommy. Dumating ang araw ng kasal. Sobrang mangha ko sa sarili ko kasi sa unang pagkakataon, nagmukha akong tao. Ang ganda ko sa makeup ko at bumagay sa akin ang gown na may kitang cleavage pa. Baka maglaway ng hindi oras kung sino man ang groom ko. Ikaw sa Segunda ha. Paalala ko sa sarili ko nang mag-isa na lang ako sa kwarto. Iko-consider ko na lang to as trabaho para madali lang sa akin.
Hindi naman siguro mahirap magpanggap. Pakikisamahan ko na lamang kung sino mang lalaki na yon. Matapos ang lahat ng preparation, isinakay na ako sa isang magarang puting kotse. Inalalayan ako ng mga kasambahay papasok habang ang tunay na segunda, nakatanaw lang sa akin. Kumaway siya. Mag-ingat ka. Tumangulang ako saka umupo na sa loob ng kotse. Wala akong ibang nararamdaman ngayon kung hindi ang pagiging curious ko. Curious kasi ako sa bagong pagsubok na dadaanan ko. Maikasa lang ako, hawak ko ng 2 milyon. Magiging maayos ng kalagayan ng pamilya ko. Parang noong nakaraan lang naging pokpok ako ng isang araw para lang sa pera. Ngayon naman, nagpapanggap na akong mayaman para maikasal sa isang lalaking hindi ko naman kilala. Para tuloy teleserye ang buhay ko na dapat tutukan ng sambayanan. Pagdating namin sa labas ng simbahan, lumabas ako. Naroroon na ang mga taong involved sa kasalan na ito. Lumapit sa akin ang senyorita at inayos pang buhok ko. Ayusin mo ang acting mo, Miss Sherlyn. Simula sa araw na ito, kalimutan mong pangalan mo at ang mga karanasan mo sa buhay. Sa ngayon, ikaw si Segunda Marasigan, ang anak ko. Basta 2 milyon na, paalala ko sa kanya. Ngumisi siya. Of course! Hindi naman kita kukunin kung hindi ako tutupad sa usapan. Makukuha mo yon pagkatapos ng araw na ito. Malaki ang ngiti sa aking labi nang magsimula ng kasal. Ginawa ko pang mga gusto niya. Ang galingan sa pag-arte, habang sabay kaming naglalakad ni senyorita. Kumaway-kaway pa ako sa mga guests na gulat pa sa ginagawa ko. Agad ibinaba ni senyorita ang aking kamay. Hindi ganyan si Segunda. Nasa kasal ka, iha. Hindi pageant. Paalala niya sa akin. Napangiwi ako. Sorry. Tumingin na ako sa harapan at nakita ko na ang groom na naghihintay sa akin. Hindi pa klaro ang kanyang mukha sa akin kasi may veil akong nakatakip at saka medyo malabo yung mga mata ko. Pagdating namin sa harapan, nakipagbeso-beso si senyorita sa isang mag-asawa. Mukhang ito ang magulang ng groom. Celestina, eto na talaga ang pagtatapos ng hidwaan ng 2 pamilya. Emosyonal na sabi ng ginang habang nakahawak sa kamay ni senyorita. Oo, Aguinalda. Masaya ako na tinanggap ninyo ang pakikipag-ayos ng aming pamilya. But of course, ilang dekada nang nakakalipas Dapat na talagang tapusin ang away pamilya. Nagmano ako sa mag-asawa at ngumiti sa kanila. Ngumiti rin sila sa akin. Paniwalang paniwala na ako nga talaga si Segunda. Pagkatapos ng palitan ng madamdamin nilang pagtanggap sa akin, ay saka naglahad ng kamay ang groom. Tinanggap ko ang kamay nito bago nag-angat ng tingin. Malaki pa ang ngiti ko pag-angat. Ngunit nang bumungad sa akin ang napakapamilyar na mukha, nabitawan ko ang kanyang kamay at napasinghap. What's wrong? Napapikit ako. Buisit. Eto na ba ang organic encounter? Or demonic encounter? Bakit nandito si Tyrone? O baka kamukha lang to ni Tyrone na aking nabentahan ng aking pagkababae? Nagdilat ako ng aking mga mata para tingnan siyang muli. At halos mawalan ako ng hininga nang makumpirma ko na siya nga. Wala. Bumuntong hininga siya saka humarap na kami sa pari upang simulan na ang seremonya. Wala akong ibang hiniling kung hindi ang matapos na ito. Hindi ko alam kung anong irarason ko kapag nakilala niya ako. Baka hindi ko na makuhang 2 milyon dahil sa kalokohan na ito. Shucks, no, hindi pwede. May paraan naman siguro. God is good. Kahit may pagkakamali ako, mahal ako ng Panginoon kahit hindi ako pababayaan ni Lord. You may now kiss the bride. Namutla ako nang marinig yun mula kay Father. Humarap si Tyrone sa akin at ako, hindi makatingin sa kanya. Alam ko na ayaw mo sa kasal na ito, pero kailangan nating maghalikan para sa ikakabuti ng mga pamilya natin. Napalunok ako sa katuluyang humarap sa kanya. Kabadong-kabado ako nang hawakan niya ng veil ko at nang tuluyan nang naalis ito sa mukha ko. Natigilan siya. Sure? Hindi ko na siya pinatapos at ako na mismong humalik sa kanya sa harapan ng mga bisita. Hindi na bumalik sa normal ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Nadala ko na yon hanggang sa resepsyon. Hindi na ako mapakali at tikom na tikom ang aking bibig. Hindi rin ako nakaligtas sa masama niyang tingin. Paniguradong marami siyang katanungan na gusto agad masagot. Hindi nga lang niya ako makausap ng maayos dahil sa mga bisita.
Hindi mo kamukhang anak mo, Celestina. Ani mama ni Tyrone nang magkaharap muli kami. Ramdam kong kaplastikan sa mukha ni Senyorita Celestina nang tingnan ko siya. Mukhang na-offend siya sa sinabi ng ginang. Namanan niyang mukha niya sa yumaaw niyang ama. Right, darling? Nalakihan niya ako ng mata. Tumikhim ako bago sumagot. Yes, mommy. Pero ang ganda mo I didn't expect na maganda ka. Dagdag pa ng ginang at pinasadahan pa ako ng tingin. Bakit? Pangit bang kalahin nitong si Senyorita para sabihin niya yun? Tumawa lamang si Senyorita pero alam kong nainsulto siya. Hindi naman kasi ako tanga sa ganyang kaplastikan. Normal lang yan sa mga katulad ko. Immune pa nga. Sana magkasundo kayo nitong uniko iho ko. Sabay hawak sa braso ni Tyrone. Mabait itong anak ko at maalaga. Sigurado ako na matitikman mo yon, iha. Napasulyap ako kay Tyrone na nakataas na ang kilay sa akin. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya at tumango sa kanyang ina. Sana nga po. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Nang bumalik na kami sa aming upuan, nagulat ako nang hawakan ni Tyrone ang braso ko. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak kaya't kinabahan ako. Baka ibalibag niya ako rito. You're Charlene, right? What's the meaning of this? Nasaan si Segunda? Ako si Segunda. Liar. Bahala ka. Shock na nga ako na sa'yo pala ako ikakasal eh. So, you lied to me? Hindi mo totoong pangalan ng Charlene? Naglayas kasi ako kasi ayokong maikasal. Kaya nga nagtrabaho ako sa resort na yun para taguan ng pamilya ko. You just sold your virginity to me kasi nangangailangan ng tulong ang nanay mo. Hindi rin yun totoo? Malamang hindi. Wala na talaga akong pera kaya ako nagawa yun. Okay? Nahanap ako ng mga tauhan ni Mami Kit. Binenta ko sa iyo ang virginity ko para kapag nahuli ako at maikasal, hindi yun makukuha ng husband ko. Pero ikaw rin palang husband ko. Super malas. At peke pa akong tumawa dahil masyado kong ginalingan ng pagsisinungaling at paggawa ng kwento. Pwede na nga ako maging scriptwriter. Mariin pa siyang nakatingin sa akin at hinuhuli ako. Kung ayaw mo sa kasal na ito dahil hate mo ang family ko, ayoko rin, okay? Pakisamahan na lang natin ang isa't isa. Don't worry, hindi kita guguluhin. Pangako yan. Hindi nga kita pipigilan kung bibili ka ulit ng birhen sa iba. Hindi siya natinag sa sinabi ko. Mukhang mahihirapan pa yata ako rito sa bagong pinasukan ko. Pero bahala na nga. Ang mahalaga, may pera na ako. Ako na lang bahala kung paano pa iikutin ng lalaking ito sa dulo ng daliri ko. Matapos ang reception, hinatid kami sa isang magarbong bahay. Kami lang dalawa at ang dalawang pamilya. Masayang masaya sa pag-iisang dibdib nila Tyrone at ang peking Segunda. Kayaman ng pamilya ngunit nabantutan ako sa pangalan sa totoo lang. Masyado na kasing makaluma. Kapangalan pa ng first love ni Rizal. Si Segunda Katigbak. Oo, diba, kahit papano may kaalaman din ako sa history sa mga babae ni Rizal. Hindi ako puro pera lang. Sobrang tahimik ni Tyrone ngayong nandito na kami sa loob ng bahay. Hindi katulad nung nakilala ko siya sa resort. Sobrang friendly niya. Ngayon parang binagsakan ng dambuhalang mga bato. Siguro hindi niya inaasahan na ako ang maikakasal sa kanya. Hindi mo ba ako kakausapin? O sige ka, babaho yung bunganga mo. Ani ko para kahit papano, mawala itong kaba ko sa lalaking ito. Humarap siya sa akin. Hindi tayo magtatabi ngayon ni Segunda. Ngumibi ako nang banggitin niya ang pangalan na yon. Hindi ako tumatabi sa mga sinungaling. Dinagdag niya pa yon. Grabe ka naman. Ginawa ko lang yun para sa safety ko, okay? Di ko naman alam na ikaw palang ikakasal kay Segunda. I mean sa akin. Kung alam ko lang, pwede sana hindi ikaw yung kinausap ko sa resort na yun at binentahan ng pagkababae ko. Ayoko sa pamilya mo. Paninimula niya't lumamig ang pakiramdam ko nang hawakan niyang baba ko. Ngunit kinakailangan kong sundin ang pamilya ko para sa ikakabuti ng lahat. Pero tandaan mo, ayaw kitang maging asawa. Ngayong nalaman ko na isa ka palang marasigan, dumilim ang paningin ko at nagsisisi kung bakit ikaw pang kinausap at kinama ko sa gabing yun. Itatak mo sa kokote mo na kahit nagkaayos ng pamilya natin, ako hindi. Napasinghap ako nang bitawan niya ang baba ko. Bigla akong natakot para sa buhay ko pero syempre, gusto ko ring malaman kung bakit galit na galit siya.
Bakit ka ba galit? Kaya nga ikinasal para maagkaayos, di ba? Nanito, pinapahirapan pa ako. Kung kaya ng pamilya ko magpatawad, ako hindi. Ayoko lang na maikasal sa pamilya na may history ng pagnanakaw. Nalungkot ako sa unang gabi ng kasal bilang segunda. Hindi naman ako nasaktan dahil sa sinabi niya. Nalungkot ako kasi ang lamig niya sa akin na parang wala kaming pinagsamahan. Pero naiintindihan ko yun kasi ang akala niya talaga ay ako si segunda. Wala tuloy bembangan sa unang araw ng kasal. Pero napawi rin naman ang lungkot na yon nang makatanggap ako ng pera sa bangko ko kinabukasan. Nagsisigaw nga ako sa kama ko at napapadyak nang makitang perang ipinangako sa akin ni senyorita. Bahala na kung hindi ako papansinin ng lalaking yon. Basta't paldo ko ngayon. Hindi ko sasabayan ang lungkot niya. Kaya nang lumabas ako, mag-isa akong nagtungo sa kusina at nagluto ng agahan. Maraming stocks ang refrigerator nila. Bagay na pangarap ko para sa pamilya ko. Yung hindi na kailangang mangutang para lang may makain, hindi na uubusan. Matapos kong magluto ng itlog, bacon, kanin at pagtimpla ng kape, umupo na ako sa lamesa para magsimula ng kumain. Sobrang saya ko kasi first time kong matulog sa magandang bahay at ngayon, nakakakain pa sa may magandang lamesa at upuan. Wala pa yatang kasambahay dito kahit sobrang tahimik. Kinamay ko na nga ang kanin sa sobrang enjoy ko sa pagkain. Sa gitna ng masarap kong pagsubo sa pagkain, sumulpot biglang bagong gising na si Tyrone sa aking tapat. Naibog ako ang kanin ko sa sobrang gulat at napaubo pa. Dali-dali akong kumuha ng tubig at uminom. Napalunok ako nang tiningnan ko siyang muli. Sobrang sama ng kanyang tingin na parabang papatayin niya na ako. Good morning! Nauna na akong kumain sa'yo kasi gutom na talaga ako eh. Kain ka! Tumayo na ako sa kadinalang pinggan. Aalis na sana ako nang magsalita siya. Saan ka pupunta? Napatingin ako sa kanya. Ha? Doon ako sa terrace kakain para makakain ka na. Naglakad na akong palabas ng dining area pero naharangan niya ako. Muntik ko nang mabitawan ng plato sa gulat at napaatras. Bakit? Bakit doon ka kakain? Malaki ang mesa. Binibigyan lang kita ng pabor. Baka kapag magsabay tayong kumain, ma-high blood ka pa sa galit mo sa akin at sa pamilya ko. Sarkastiko kong sabi, saka taas noong naglakad palabas para sa Teresa na lamang kumain. At isa pa, para matawagan ko na rin ng pamilya ko, padadalhan ko sila ng pera. Paunti-unti lang dahil baka kung saan na naman gagastusin. Gusto kong bumili sila ng ref at punuin ng maraming pagkain ang loob nito. Literal na hindi talaga kami nagpapansinan nitong si Tyrone. At wala namang kaso yun sa akin. Hindi ako mahihirapan sa acting kapag ganyan. Matigas din ang bungo ng lalaki kasi kaya niyang hindi magpansinan. Hindi ba siya nadidistract sa kagandahan ko? Isang linggong iwasan ang nangyari. Nang magdadalawang linggo, hindi pa rin talaga nakikipag-usap. Pati ang mga dumarating na mga kasambahay sa bahay na ito, nagtataka kasi parang hindi mag-asawa ang pagsisilbihan nila. Parang boardmates lang. Hindi naman kasi akong asawa niya kung hindi si Segunda. Pero nang dumating ang ikatatlong linggo, hindi na yata nakatiis si Tyrone at kinausap niya na ako. Nasa pool ako, naliligong mag-isa nang lumapit siya. Charlene. Nagulat ako nang tinawag niya ako sa ganoong pangalan. Baka mahalata ako kaya't kinurek ko siya. Segunda, yan ang pangalan ko. Tawagin mo ako sa ganoong pangalan. Bumuntong hininga siya. Segunda, mag-usap tayo. Ano na naman ang pag-uusapan natin? Hindi ko naman kinalimutan ang galit mo sa pamilya ko. I'm sorry. Umawang ang labi ko sa sinabi niya. I'm sorry. Natalo mo ko. Hindi ko matiis. Hindi ko akalain na hindi mo talaga ako papansinin. Malamang. Baka ano pang gawin mo sa galit mo, no? Duh. I'm sorry. Pwede na ba tayong sabay kumain araw-araw? Sumilay ang ngiti sa aking labi. Kain lang. Ayaw mong sabay din tayo matulog? Bago siya makapag-react, binawi ko na agad. Joke lang. Umahon ako sa pulet, binigyan ako ng kasambahay ng roba. Salamat po. Tiningnan ko siya. Alam ko naman na ayaw mo sa kasal nito. Alam kong hindi ko mapapawi ang galit na meron ka sa pamilya namin. Pero sana, pagsamahan natin ng maayos ang kasal na ito. Pangako, magiging mabuting asawa ko sa'yo. Deal?
Naglahad ako ng kamay. Gusto kong maging smooth lang ang pagpapanggap ko rito kaya sana makisama siya. Tiningnan niya ang kamay ko bago ito tinanggap. Deal. Masaya ako na napag-usapan na namin ni Tyrone ang bagay na yon. Naisantabi niya ang galit niya para sa maayos na pagsasama. Nakaramdam ako ng guilt kasi alam kong niloloko ko siya. Pero kapag nabuking man ako, hindi akong madidiin kung hindi ang relasyon ng dalawang pamilya. Sa unang buwan namin bilang mag-asawa, malaki ang ngiti ng mga kasambahay nang makitang sabay na kaming mag-agahan. At dahil kailangan kong umarte, inasikaso ko talaga ang asawa ko. Ano bang mga ayaw mo, Tyrone, nang matake note ko naman? Alam mo kasi marunong ako magluto. Pero syempre importante ang mga gusto mo. Baka kasi may allergy ka. Allergic ako sa mga shrimps. Talaga? Sayang naman. Gusto pa naman sana kitang lutuan ng shrimps. Ano pa? Yun lang. Ikaw, anong paborito mo't bawal mong kainin? Napangiti ako sa tanong niya. Allergic ako sa talong. Tumikhim siya sa tanong ko. Anong klaseng talong? Bigla akong nablangko sa tanong niya. May klase pala yan? Yung violet, basta yung pagkain. Ano bang iniisip mo? Wala. Ilista mo na lang ang mga bawal at ayaw mong kainin. We'll make this relationship work kahit mag-cooperate ka, Miss Segunda. Gumanda naman ang pagsasama namin ni Tyrone dahil sinubukan naming kilalanin ang isa't isa. Workaholic si Tyrone at ang tagapagmana ng kayamanan ng magulang niya. Kapag mag 30 years old na raw siya, ipapasa na sa kanyang lahat. Ikaw, gusto kong malaman ang tungkol sa iyo, Segunda. Nakagat kong ibabang labi ko. Ano ba naman yung alam ko sa babaeng yun? Marami na akong naging boyfriend. Umangat ang kilay niya sa sinabi ko. Really? Oo, 3 nang nagiging boyfriend ko at lahat sila baliw na baliw sa akin. Pagmamalaki ko pa. Did you love them all? Wala pa akong first love, lahat sila crush lang at saka minsan trip lang. I didn't know na rebellious pa lang nag-iisang babae ng mga marasigan. Ilang akong tumawa kasi nakaramdam na ako ng kaba. Hindi naman. Sadyang gusto ko lang maging happy. Hindi naman natapos pag-uusap lamang ang pagiging mag-asawa namin. Nang nag-second month rin na kami bilang mag-asawa, lumabas kami't nagtungo sa mall. Nanood kami ng sine habang magkahawak ng kamay. Ang ganda ng movie, Tyrone. Salamat dinala mo ako sa sinihan. Nakahawak ako sa braso niya habang naglalakad na sa hallway ng mall. Malaki ang ngiti sa labi ko. Mukhang na-over sa acting kasi ginusto ko naman. Ang gwapo kaya nitong si Tyrone. Kung ako si Segunda, magpapagaling ako at ako na mismong bubuka ka sa sarili kong hita para anakan niya na ako. Nga lang hindi akong tunay na Segunda. Nagpapanggap lang. Peke lang. Kaya kung magpapaanak ako sa gitna ng pagpapanggap, baka mahirapan ako pagdating ng panahon. Saan mo ba gustong pumunta pa? Marami pa tayong oras. Wika niya't nagkatinginan kami. Mapungay ang kanyang mga mata tingin ko. Gaya ko, masaya rin siya sa paglabas namin. May tiningnan siya. Tiningnan ko rin to. Dito ka lang, may bibilhin lang ako. Bigla niyang sabit iniwan ako. Ha? Teka sandali! Hindi ko na siya napigilan nang maglakad siyang palayo. Nagtaka ako't na ibagsak ang balikat. Ano bang bibilhin niya't kailangan niya pa akong iwanan? Napasimangot ako't naghanap ng upuan. Kaso hindi ako makahanap dahil may nakita akong isang pamilyar na muka. Napasinghap ako nang makita kong ex kong si Jem. Iiwas na sana ako ng tingin sa kanya kaso nakita niya na ako. Charlene? Bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba at saka tumakbong palayo. Hoy! Charlene! Sandali! Nakita kong isang escalator pababa kahit dun ako dumaan. Hoy Charlene! Huwag mo akong takasan! Hindi ko siya pinakinggan at nang makababa sa escalator, tumakbo ko sa kaliwang bahagi ng floor na ito. Napatingin na ang ibang customer sa akin sa bilis ng aking pagtakbo. Shucks! Bakit dito ko pa nakitang lalaking yun? Hindi ba siya makamove on? Hanggang dito hahabulin niya pa rin ako? Well, naiintindihan ko naman kung bakit niya ako hinahabol ngayon. Bago ko kasi siya hiniwalayan, ninakaw ko yung relo niya at binenta para ipambili ng gamot kay nanay noong nagkasakit to. Alam kong mali ang ginagawa ko pero desperada na ako noon. At saka nung magkarelasyon pa kami ni Jem, sinasaktan niya ako physically kasi ayaw kong makipagbembang sa kanya
kaya't hindi ako nakonsensya, no? Bali paghihiganti ko na yun sa kanya. May nakita akong isang matandang lalaki na mag-isang nakasakay sa wheelchair. At malapit naman sa kanyang isang manikin na nakasuot ng wig. Kinuha ko ang wig sa manikin at sinuot to sa ulo ko. Lumapit ako sa lalaking naka-wheelchair at itinulak to. Nagulat ang lalaki. Hoy, sino ka? Patulak lang saglit, lolo. Malilintikan ako eh. Kinuha ko rin ang shades niya at sinuot sa mata ko bago ko itinulak ang wheelchair na parang normal. Nagreklamo pa rin ang matanda sa ginagawa ko. Tahimik ka muna, lo. Please lang. Pakikiusap ko. Nakita ko ang pagdating ni Jem. Nagpalingali nga siya kaya't yumuko ako at nagkunwaring kausap ang matanda sa wheelchair na sobrang sama na ng tingin sa akin. Nasaan na yung babaeng yun? Sir, may problema ho ba? May nagtanong kay Jem. Wala naman. Huwag kang patakbo-takbo sa mall, sir. Hindi ito playground. Pasensya na ho. Nang sulyapan ko si Jem, busangot na ito na bumalik sa kanyang dinaanan. Nakagat kong ibabang labi ko at nakahinga ng maluwag. Lintik na yun, muntik na yun ah. Tinanggal kong shades at binalik sa matanda. Magsasalita na sana siya kaso nahulog yung pustiso niya sa sahig. Hala! Nagulat ako nang may humila sa akin. Isa itong babae na sexy at morena. Sino ka ha? Ang ginawa mo sa boyfriend ko? Nalaglagan pang ako. Boyfriend mo? Lab, nahulog itong pustiso ko. Hirap na sabihin yon ng matandang lalaki. Walang kahirap-hirap na kinuha ito ng babae at halos masuka ko nang ibalik ito sa bibig ng matanda niyang boyfriend na para bang walang bakteryang sahig. Umalis ka nga rito. Aagawan mo pa ako ng boyfriend. Napasapo ako sa aking dibdib. Grabe ka naman, te. May asawa na ako. Napailing na lang ako at ibinalik na sa manikin ng kanyang nawawalang wig. Sobrang layo ng tinakbo ko. Malaki rin ang mall na ito kaya't hindi ko kabisado kung nasa na ako kanina. Nang tingnan kong phone ko walang signal. Sobrang malas naman. Tyrone's point of view. Kunot na kunot ang noo ko ng pagbalik ko sa pwestong iniwan ko si Segunda. Wala na siya ron. Nagpalingaling ako para makita siya ngunit wala. Nasaan na siya? Lintik na babaeng yun oh. Lintik lang ang walang gante. Napalingan ako sa lalaki na kakaakyat ng sa floor na ito. Hinihingal siya at kuyom na kuyom ang kamao. May lumapit sa kanyang babae. Nasaan ang babaeng yun, kuya? Wala, nakatakas. Dapat ipapulis natin yung Charlene na yan eh. Mahal yung relong ninakaw niya ha. Charlene? Di ba pangalan din yun ni Segunda? Hindi nga pwede. May record ako sa mga pulis dahil nireport niya ako. Kapag nagpatulong ako, baka ako pang makulong. Hindi ko nga akalain nandito ang babaeng yun. Ganda pa ng damit. Sino na naman kayang malas na lalaking nabiktima niya? Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Tumatak sa utak ko ang sinabi ng lalaking yon bago sila lumayo. Hindi na rin maipintang mukha ko dahil baka nga ang Charlene na pinag-uusapan nila tang Charlene na Segunda ay iisa. Hindi ko na naibigay ang bulaklak na binili ko dahil wala nga siya. Nang tawagan ko hindi rin makontak. Umigting ang aking pangat hindi maiwasang mag-alala. Papunta na sana ako sa isang guard para humingi ng tulong nang mag-announce ang announcer ng mall. Attention! Calling Mr. Tyrone de la Rosa. Nandito po ang asawa mo na si Segunda Marasigan sa upper ground floor. Thank you. Inulit yun ng 2 beses kaya't dumiretso ako sa upper ground floor para makita siya. Nakita ko siya sa may bench. Nakaupo habang hinihilot ang tuhod. Charlene! Tawag ko sa pangalang nakasanayan ko na sa kanya. Lumingon siya't napatayo nang makita ko. Tyrone! Mabilis akong lumapit sa kanya. Pasensya na kung naiwan kita ron ha. Natatain na kasi ako kaya't napatakbo ko. Yun ang paliwanag niya. Pero ako, hindi ako naniniwala. Dahil napansin kong paulit-ulit niyang paglunok. Para rin siyang namumutla. Bumabang tingin niya sa dala ko. Uy, may dala kang bulaklak. Yan ba yung sinasabi mong bibilhin mo? Binigay ko sa kanya. Napasinghap siya. Para sa akin? Tumango ako. Oo, para sa'yo. Hala, salamat ha. Akala ko sa lamay na ako makakatanggap ng bulaklak.
Masayang-masaya ang asawa ko sa natanggap niyang bulaklak. Doon ko napagtanto na magaling siyang umarte. Mula nang malaman ko na siya si Segunda, hindi na talaga nawala ang duda ko. Kaya't nang nakauwi kami, kinontak ko ang mall at nag-request ako ng copy ng CCTV sa oras na yon sa 2 floor. Nung una pinagbabawal nila yon pero kalaunan, naibigay rin dahil sa pamimilit ko at pagbibigay na rin ng pera. Nagpatuloy ang pagiging asawa ko sa unikaihan ng kaaway ng pamilya ko. Ngayong ikinasal kami, totoong natapos ng hidwaan sa pagitan ng mga Marasigan at De La Rosa. Gustong gusto ni mama ang asawa ko dahil masayahin ito at madaldal rin, magaling magluto at mabait pa. Hindi ko maipagkakailan na maganda nga ang pagkatao ng asawa ko, pero nagdududa ako sa pamilya niya. Hanggang ngayon tingin ko meron pa rin silang tinatago. Hindi rin komplikadong kausap si Segunda. Kaya nga noong kinausap ko siya sa araw ng kasal namin galit ako sa pamilya niya, umiiwas talaga siya. Sana magkaanak na kayo para mas maging magandang relasyon ng De La Rosa at Marasigan. Tuwang-tuwang sabi ni mama nang bumisita sila ni papa sa aming bahay. Oo nga, Segunda. Handa ka naman na sigurong magbuntis, hindi ba? Tanong pa ni papa. Oo naman po. Pero depende pa rin yan sa asawa ko kung gusto niya hubang magkaanak. Sa ngayon mas kinikilala pa namin ang isa't isa. Sumandal si Segunda sa balikat ko matapos niyang sabihin yon. Naku Tyrone, kapag nangyari yon baka mapaagang retiro namin. Mag-aalaga na lang kami ng apo at ikaw nang mamamahala ng tuluyan sa negosyo. At nagtawanan muli sila. Sa dinner, patuloy pa rin ang daldal ng asawa ko habang ako naman pasulyap-sulyap sa phone ko. Nag-aabang ng update sa taong inutusan kong hanapin ang lalaking humahabol sa asawa ko. Yun ang nakita ko sa CCTV footage. Ilang araw akong hindi nakatulog noon samantalang ang asawa ko, parang wala lang itong nangyayari sa kanya. Nang tumunog ang phone ko sa gitna ng hapunan, tumayo ako. Sabay silang napatingin sa akin. Anak, tapos ka na bang kumain? Napatingin din si Segunda sa akin. Yes, may pupuntahan ako kaya't samahan niyo muna ang asawa ko, mama. Tyrone, tawag ni Segunda. Napatingin ako sa kanya. Ngumiti siya. Mag-ingat ka. Tumango ako saka umalis na para puntahan ang lalaking humahabol kay Segunda. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Huwag niyong idamay ang kapatid ko. Pagdating ko sa lugar, nakatali ng kamay ng magkapatid sa bakal. Nakatayo silang dalawa. Nagsisisigaw. Sinuot ko ang gloves ko at lumapit sa kanila. Sino ka? Anong kailangan mo ha? Wala akong matandaang may atraso ako sa inyo Bakit mo hinahabol sa mall ang asawa ko? Mariin kong tanong. Nagtaka siya. Ha? Anong sinasabi mo? Asawa? Hindi nga kita kilala. Asawa mo pa kaya? Pakawalan mo ako. Segunda Marasigan. Yan ang pangalan ng asawa ko. Mas lalo siyang nagtaka. Baliw ka ba? Baka nagkakamali ka lang. Sherlyn? Banggit ko sa pangalan na yon. Natigilan siya. Asawa ka ni Sherlyn? Tanong ng babae. Sherlyn. Banggit ng lalakit na tawa. Siya ba yung tinutukoy mong asawa mo? Asawa ka ni Sherlyn? Hindi ko siya sinagot at tiningnan lang ang reaksyon niyang natatawa. At alam kong may halong galit yon. Nauto ka ba ng babaeng yun, pre? At ano? Segunda Marasigan talagang pakilala niya sa'yo? Umalingaw-ngaw ang tawa ng lalaki kaya't kinuwelyuhan ko siya. Sagutin mo ko, ba't mo siya hinahabol? Ex kong Sherlyn na yan at may atraso siya sa akin. Ninakawan niya ako ng relo nang mag-break kami. Sobrang mahal nun tapos ninakaw niya. Kaya ako siya hinahabol kasi sinisingil ko siya. Mali ba yung ginagawa ko ha? At saka kung asawa ka niya, nautukan niya ng todo pre. Hindi Segunda Marasigan ang pangalan niya. Kilala ko siya kasi may pinagsamahan kami ng babaeng yun. Naawa pa naman ako sa ex ni kuya kasi pobre. Masakitin ng nanay. Pero ganitong ginawa niya sa amin. Napatingin ako sa babae. Anong ibig mong sabihin? Hampas lupang babaeng yun. Sobrang pobre at kung ano-ano na lang ang pinapasukan para lang matugunan ng pangangailangan ng pamilya niya. Kaya kung ikaw ang bago niya,
Matutulad ka rin sa kuya ko. Nanakawan ka rin niya. May ibinigay sa aking dokumento ang tauhan ko. Kinuha ko ito at saka humarap sa lalaki. May record ka sa pulis. Baka gusto mong idiretso na lang kita ron para hindi na sila mahirapan. Umawang ang labi niya. Ano ba kasing gusto mong mangyari? Tantanan mo na siya. Babayaran ko ang ninakaw niya. Maayos naman kaming kausap. Magkano bang ibabayad mo? 100,000. Lumiwanag ang kanyang mata. Deal! Pero bago yan, pasuntok muna. At halos nawalan siya ng hininga nang suntukin ko siya sa kanyang tiyan. Nawalan ako ng gana pag uwi ko. Nilagpasan ko nga si Segunda nang sasalubungin niya na sana ako. Ayos ka lang ba? Tanong niya't sinundan pa talaga ako. Tulog ng parents mo. Hinihintay kita kasi ang tagal mo. Tumigil ako sa paglalakad at hinarap siya. Nagulantang siya sa pagharap ko. Ayos ka lang? May nangyari ba? Alalang-alala ang kanyang mga mata na para bang wala siyang tinatago sa akin. Na para bang totoo ang pinapakita niya sa akin. Tyrone! Nanatili ang tingin ko sa kanya. Tinitingnan siya ng maigi. Dahil ang tingin ko, marami pa akong malalaman. At baka magsanhito ng panibagong gulo. Wala ka namang tinatago sa akin, di ba? Nagulat siya sa tanong ko. Wala, di ba? Bakit mo natanong yan? Ano naman ang itatago ko sa'yo, Tyrone? Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking muka. Wala akong tinatago sa'yo. Tiningnan ko ang kanyang labi. Nakanguso na siya. Nilalambing ako. Ito bang ginagawa niya para takpan kung ano man ang sekreto niya? May nagawa ba akong mali ngayon? Hinapit ko ang kanyang bewang kaya't nagdikit kami. Bago pa siya makapag-react, siniil ko na ng halik ang kanyang labi. May halo itong panggigigil. Kaya't nang isandal ko siya sa pader, napadaing siya sa sakit. Pero napawi ko ito ng panibagong halik. Nang nasa kwarto na kami, isinara kong pinto at binuhat siya hanggang sa nailapag ko na siya sa kama. Gagawin na ba natin to? Tanong niya habang tanaw akong hinuhubad ang damit ko. Galit ka, di ba? Hindi ako galit. At nang boxers na lang natira sa akin, gumapang na ako sa kama at dinaganan siya para muli siyang halikan. Nilamon ng init ng aming katawan ang duda ko sa kanya. Isinawalang bahala ko muna ito't inangkin siya buong magdamag. Sherlynn's point of view. Pagod na pagod ako nang magising kinabukasan. Wala na si Tyrone sa tabi ko at nang tingnan kong orasan, 8:00 na ng umaga. Bumangon akong paupo. Hinanap ko ang phone ko pero wala ito sa hinihigaan ko. San ko kaya yun nailagay? At may napansin din ako kagabi. Para akong pinarurusahan ni Tyrone. O baka ganun lang talaga siya. Sa haba ng kuko ko, malamang ay nagkasugat ng likod niya. Bakit kaya niya ako natanong ng ganun kagabi? Hindi kaya may nalaman siya? Kinabahan akong bigla. Lumabas ako ng kwarto kahit medyo masakit ang katawan ko. Narinig ko ang tawanan sa may sala. Mukhang nandito pa rin ang magulang ni Tyrone. Ngunit pagdating ko sa sala, hindi lang ang magulang ni Tyrone ang nakita ko. May bago silang bisita. At napalunok ako nang makita ko si senyorita dito. Napatayo siya nang makita ko at lumapit para yumakap. Bumulong siya sa tenga ko. Inayos mo bang pagpapanggap mo rito? Ngumiti siya sa akin pagkatapos ibulong yon at dinala ko palapit sa magulang ni Tyrone. Wala pala si Tyrone dito? Nandito pa naman ako para bisitahin ang mag-asawa. Maagang umalis, nagpaalam sa amin kanina. Nadismaya ko. Bakit hindi nagpaalam sa akin? Ganun ba? Kung ganun gusto ko munang makausap at makasamang anak ko. Matagal na rin mula nung huli kaming mag-usap O sige, ilang buwan na rin dito si Segunda. Magbanding na muna kayong mag-ina. Tahimik akong sumakay sa kotse ni senyorita. Ramdam ko na bad trip siya at hindi ko alam kung bakit. Siguraduhin mo lang na hindi alam ni Tyrone ang tunay mong pagkatao, Sherlynn. Napabaling ako kay senyorita na nakataas na ang 1 kilay sa akin. Kasi kapag nalaman niya't malalagay sa alanganin ng pamilya namin, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Hindi ko maiwasang kabahan. Nagbago naman siguro ang buhay ng pamilya mo sa pera, hindi ba? Kaya't baguhin mo rin ang buhay namin.
Huwag mong hahayaang magulong muli ang pamilya namin. Makakaasa po kayo. Dumiretso kami sa bahay ng mga marasigan. Napag-alaman ko na hindi pa rin sila tuluyang sang-ayon sa pakikipag-ayos nila sa pamilya De La Rosa. Doon ko napagtanto na napaka-plastic nila. Halos lahat yata ng mga kamag-anak galit sa mga De La Rosa. Isa lang yata ang mabait at may sakit pa. Si Segunda, ang tunay na Segunda. Kaya siya maputla dahil may leukemia siya. Tinapik ni senyorita ang aking balikat habang nakatanaw kami sa kamag-anak niyang nagtatawanan habang sinisiraan sa gitna ng kanilang pag-uusap ang pamilya ni Tyrone. Silang makakalaban mo kapag pumalpak ka, Miss Sherlyn. Ikaw ang pag-asa namin para patuloy ang magandang samahan namin sa mga De La Rosa. Importante ang role mo. Bilang pekeng Segunda, makukuha namin ang loob ng mga De La Rosa at paniniwalain silang maayos ng lahat. Nagsimula na akong atakihin ang aking konsensya. Kay bait na mga De La Rosa ngunit ganito pa rin sila. Bigla akong naawa kasi naloko sila. At hindi ko magawang magsalita kasi bayaran lang ako. Hindi ako parte ng pamilya. Bumalik ako sa bahay na may dala ng pagkain. Utos na senyorita na magdala ako para mas lalong makuha ang loob ng mga De La Rosa. At hindi nga ako nagkamali. Sobrang saya ng mag-asawa nang makatanggap ng pagkain. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na mangyayari ito. Sobrang saya ko talaga na in good terms na kami sa mga marasigan. Masayang wika ni Tita Aguinalda. Hindi ko magawang tumingin sa kanya nang marinig ko yon. Sumisikip ang dibdib ko kasi iyon ang akala niya. Nakauwi na rin si Tyrone at hindi na maipintang mukha nang makitang napakaraming pagkain sa lamesa. Oh, kararating mo lang hindi ba? Baka gusto mong kumain, masarap ang pagkain nila. Ani tita't kumagat pa sa manok na dala ko. Napatingin siya sa akin. Nagtungo ka ron? Oo, nandito kasi si Mommy eh. Sumama muna ako sa kanya. Halika na, anak, ang sarap ng food oh. Napangiti ako sa sinabi ng mama ni Tyrone. Pero siya, nasa akin pa rin ang tingin. Hindi ka nagpaalam. Asawa mo ko, di ba? Nagkatinginan kami ng magulang niya bago siya binalingan. What's wrong, Tyrone? Nothing. Just, busog pa ako. Hindi ko maiwasang magtaka sa ikinikilos ng asawa ko. Kahit pa may magandang nangyari sa amin, hindi pa rin pala yun sapat. Mas lalong naging mainiti ng ulo niya. Gusto ko man siyang tanungin ngunit baka mas lalo lamang siyang mairita. At isa pa, naging busy na rin siya kahit hindi ko na siya masyadong mahagilap. Nay, ayos lang ba kayo ngayon? Wala naman bang nanggugulo sa inyo? Tanong ko isang gabi nang magkaroon ako ng bakanting oras para tawagan sila nanay. Wala si Tyrone ngayon. Umalis na naman. At ngayong gabi na, hindi pa rin umuuwi kaya't naghihintay ako ngayon. Ayos na ayos, anak. Wala na rin namang nanggugulo. Salamat sa iyo, ha? At pasensya na rin, anak. Naging pabigat kami. Hindi ho kayo pabigat, Nay. Kamusta na si Chelsea? Ilang buwan na ba yung tiyan niya? 6 months na, anak. Sana makauwi ka rito para naman makita mo ang bahay na ipinaayos mo. Alam mo, anak, sinwerte yata tayo ngayon. Alam mo ba, may mabuting nilalang naghahatid palagi ng grocery dito. Napawi ang ngiti ko. Po? Sino po? Iyon ngang hindi ko alam. Hindi ko naaabutan eh. Baka naman si senyoritang nagbibigay sa pamilya ko. Kailan ka ba kasi uuwi, anak? Hindi ko pa po alam, Nay. Titingnan ko pa po kung may oras na po ako. 11:00 na ng gabi nang dumating si Tyrone. Sasalubungin ko sana siya nang lagpasan niya ako. Kumirot ang puso ko sa panlalamig niya. Lalo na't wala akong alam kung ano bang dahilan. Tyrone, sandali, mag-usap muna tayo. Pagod ako. Doon ka muna sa kwarto mo matutulog. Parang winasak ang puso ko sa narinig. Sige. Kinagat kong ibabang labi ko para hindi ako maiyak. Sobrang bigat ng puso ko nang nasa kwarto na ako. Gusto ko siyang tanungin pero parang natatakot ako sa maaaring lumabas sa bibig niya. Hindi na normal sa akin ang ganito. Parang sinasawalang bahala ako ng tunay na dahilan kung bakit ako nandito. Ang sakit pala. Akala ko magiging madali lang, pero kapag nakialam na ang puso,
Talong-talo talagang pag-iisip mo. Sa mga sumunod na araw, ramdam na ramdam ko pa rin ang panlalamig ni Tyrone. Minsan, nakikita ko na lang siyang nakatulala at nakakuyom ang kamao. Ano kayang problema? Tyrone, naglakas loob na akong lumapit sa kanya isang araw. Nasa minibar siya ng bahay, umiinom ng mag-isa. Hindi niya ako tiningnan. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi ko kasi alam kung bakit ka nalang biglang naging ganyan. May nagawa ba akong mali? Mahinahon ang pagkakasabi ko kaya't nang padabog niyang ilapag sa lamesa ang baso. Napatalon ako sa gulat. Bumilis ang tibok ng puso ko, lalo na nang balingan niya ako. Wala ka bang sasabihin sa akin? Tanong niya. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung may gusto kong aminin, aminin mo na. Kinabahan akong bigla. May ideya na ba siya? Na hindi ako ang totoong si Segunda? Baka naman, hinuhuli niya lang ako. Ayokong umamin. Natatakot ako na baka madamay ang pamilya ko kung sakaling magalit si senyorita. Ano bang gusto mong marinig? Pwedeng sabihin mo na lang sa akin ang problema mo. Baka pwede kong maayos. Dismayado siyang napailing sa akin. Hindi nagustuhan ng narinig. Iwan mo muna ako rito. Gusto kong mapag-isa. Hindi. Gusto kong malaman kung ano bang problema. Asawa mo ko, Tyrone. Baka naman pwede nating ayusin to kung ano man ang galit tampang mo sa akin. Sinabi nang umalis ka. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa buong bahay. Nangilid ang luha ko sa aking mga mata. Pati siya, nagulat sa ginawa niya kaya't napasapo siya sa kanyang noo. Umalis ka na muna. Mahinahon na yon. Tumango ako't patakbong umalis palayo sa kanya. Malakas ang kutob ko na may alam na siya. Hindi ko alam kung paano siyang haharapin kapag nangyari yon. Tyrone's point of view. Segunda Marasigan is a fraud. I knew it. Magmula nang buksan ko ang veil sa kasal, ramdam ko na pinaglololo ko lang kami ng mga Marasigan. Pero nag-doubt pa rin ako dahil baka sincere na sila. At gusto na talaga nila ng peace sa amin kasi sobrang daling pakisamahan nang ipinain nila sa amin. Nakumpirma kong lahat ng puntahan ko ang tunay na pamilya ni Segunda o Charlene. Tunay niyang pangalan. Susi ang ex niyang binigyan ko ng pera para lang tantanan siya. Siyang nagturo sa bahay ng pamilya ni Charlene. At doon ko nalaman na walang alam ang pamilya niya sa pinaggagawa niya. Pero breadwinner siya kung tawagin ng kanyang ina ng matanong ng tauhan ko dahil palagi nga itong nagpapadala ng pera. Natingin ko, nakuha niya sa suhol ng mga Marasigan. Hindi ko na alam kung paano ko pa siya tatratuhin, lalo na't seryosong usapan ito. Matagal nang magkaaway ang pamilya namin at ang mga Marasigan dahil sa mga lolo namin na nag-aagawan sa lupa noon. Maituturing na mang-aagaw ang mga Marasigan dahil sa kapangyarihan na meron sila noon, lalo na noong nabubuhay pa ang dating gobernador. Inatake sa puso ang lolo ko dahil din sa kanila, kaya't hindi basta-basta itong galit ko sa mga iyon. Sila mama, papa, at ibang kaanak ko ang nagdesisyon na makipagbati na sa mga Marasigan. At iyon ay sa pamamagitan ng kasal. Pero naloko kami ngayon. Napagtanto na hindi talaga nila balak makipagbati. Kaya ngayong araw, pupunta ako sa bahay nila para ihatid ang magandang balita. Sino po sila? Tanong ng kasambahay nang nakita ko sa labas ng gate. Ako si Tyrone, gusto kong makita si Segunda. Ani ko. At dahil mukhang baguhan pang kasambahay, tinawag niya ngang babaeng tunay na nagmamay-ari sa pangalang Segunda na nasa labas pala ng bahay nila. Cindy, bakit? Narinig kong mahinhinitong boses. May naghahanap po sa iyong lalaki. Sino? Hindi ko kilala, mami. Naghintay lamang ako sa labas ng gate. Bumalik ang kasambahay kasama na si Segunda. At nang makita ko, namutla siya. Hi, Miss Segunda Marasigan. Napaatras siya. Nagtaka ang kanyang kasambahay. Ayos ka lang ba, ma'am? Humakbang akong palapit. Pumagitna naman ang kasambahay. Teka lang, sir. Natatakot si ma'am sa inyo eh. Security! Security! Bakit siya natatakot? Asawa mo ko, hindi ba, Miss Segunda? Anong nangyayari dito? Segunda, bakit nandiyan ka?
Narinig ko ang boses ng Reyna ngayon ng mga marasigan. Nakataas pang kanyang kilay ngunit nang makita ko, nagulat siya. Iho, what are you doing here? Masaya ho ba kayo na pinaglololoko niyo ang pamilya ko? What are you saying? Binigyan na nga kayo ng chance para maayos ang gusot sa pagitan ng pamilya ko at pamilya mo. Pero mukhang tuwang-tuwa ka pa yata na pinaglololoko mo kami. Iho, ano ba yung sinasabi mo? Hindi ka namin pinaglololoko. Inilahad ko sa kanyang envelope. Kinuha niya ito at binuksan. Annulment papers? Oo, annulment paper. I want the real Segunda to sign that paper. Ngayon, nalaman ko ng pinaglololoko nyo kami. Napagtanto ko na hindi talaga tayo magpakailanman magiging magkaibigan. Iho, magpapaliwanag kami. My daughter is sick. Hindi siya pwedeng ikasal sa'yo. Halata namang may sakit ang anak niya, pero hindi ito rason para lokohin kami. Iho, paano mong nalaman ito? Sinabi ba ng babaeng yon? Naalerto ako. Bakit kailangan niyang sabihin? Sinuhulan mo, di ba? Tikom na tikom ang bibig ng babaeng yun kaya't natagalan bago ko nalaman ang kalokohan na ito. Insulto to sa pamilya namin, Tita Celestina. Iho, sana naman maintindihan mo na hindi ko ibig na maikasal ang anak ko sa'yo. Hindi ko gusto ang paraan ng kapayapaan. Hindi ko gustong... Sana sinabi niyo yan sa amin simula pa lang. Hindi naman kami malupit para ipilit ang gusto namin. Tinalikuran ko na sila matapos kong sabihin yun at umalis na. Alam na ng pamilya kong tungkol rito. Sinabi ko kagabi at nasaktan talaga sila. Gusto nilang sugurin ang peking segunda pero sinabi ko sa kanila na ako nang bahala. Pero pag uwi ko, masamang balitang ibinigay sa akin ng kasambahay. Umalis na po si Ma'am, sir. Umigting ang aking panga. Saan siya pumunta? Hindi ko ho alam, sir eh. May dala kasi siyang bag. Nagmamadali ho. Hindi namin napigilan. Sinubukan ko siyang i-contact pero hindi niya sinasagot. Nang magtungo ako sa kwarto niya, malinis na yun at nakalagay sa lamesa yung singsing sa kasal. Bagsak na bagsak ang aking balikat. Hindi talaga siya umamin. Kung umamin pa siya, baka palagpasin ko pa ito. Kinuha ko ang singsing na hinubad niya at ikinuyom ko ang aking kamay. Umalis si Segunda? I mean yung peking segunda? Tanong ni Mama sa akin. Nadatnan niya ako sa bahay na lasing. Inagaw ni Mama ang baso na may lamang alak. Anak, tigilan mo yan. Hindi ako nakinig. Kumuha ako ng panibagong inumin. Ipapahanap kong babaeng yun para bumalik sa'yo. Huwag mong lunurin ang sarili mo sa alak. Hindi na talaga magkakaayos ang De La Rosa at Marasigan. Huwag mong sabihin yan, anak. Baka naman may dahilan sila. Fuck that family! Napamura na lamang ako. Huwag kang mag-alala. Hahanapin namin ang babaeng yon. Hindi ka niya dapat tinatakbuhan. Tinakbuhan niya ako dahil guilty siya. Maraming beses akong nagbigay ng chance para maging honest siya, pero hindi niya nagawa. At ngayon, iniwan pa ako. Tumunog ang phone ni Mama. Sinagot niya ito at maya-maya'y napatingin sa akin. Bakit? Nasa mga marasigan ng dalaga. Umigting ang pangako. Bumalik pa talaga siya ron. Parang nawala ang kalasingan ko at agad bumaba sa upuan. Sherlynn's point of view. Sampalang ibinigay sa akin ni Senyorita matapos niya akong mahuli. Tumakas ako sa bahay ni Tyrone nang malaman kong hinatiran sila ng annulment paper ng binata. Tumawag si Senyorita na galit sa akin kasi pumalpak daw ako. At saktong paglayas ko, inabangan pala nila ako para hindi makatakas. Mami, tama na yan! Ani Segunda na nakakita sa pagsampal sa akin ng ina niya. Hindi niya pinakinggan ang anak at hinilang buhok ko. Dinuro niya ako. Wala kang utang na loob! Sobrang simple na nga lang ng trabaho mo, pumalpak ka pa. Dapat, ginulo ko nilang lalo ang pamilya mo para matakot kang lalo. Tiningnan ko ang galit na senyorita. Simple naman pala eh. Bakit hindi kayong gumawa? Hindi ko po to ginusto. Kinuha niyo ako para gawin to. Pinagsamantalahan niyo ang kahirapan ko para sumang-ayon ako. Ginawa kong dapat. Pero hindi ko nahawak ang buhay ni Tyrone para hindi niya malaman yun, senyorita. Sasaktan niya sanang muli ako nang humarang na si Segunda.
kaya't siyang nasampal. Oh my gosh! Natumba si Segunda sa harapan ko. Nag-alala ko para sa kanya. Mami, tama na. Please, hindi na ho ito tama eh. Sana maging honest na lang tayo sa mga De La Rosa. Ayoko na po ng gulo, Mami. Imposible yan, anak. Sobrang imposibleng magkaayos ang dalawang pamilyang matagal nang may galit sa isa't isa. Posible, Mami. Kita mo naman kung papaanong tinrato ng mga kaanak natin ng mga De La Rosa. Napakabait nila. Pero sinira natin, Mami. Manang, alisin mo si Segunda rito. Hindi pa ako tapos kay Charlene. Nagpumigla si Segunda nang hilahin siya ng kasambahay. Nagsisisigaw siya kaya't umalingaw-ngaw ito sa buong bahay. Kasalanan mo ito, ani senyorita. Tandaan mong araw na ito ha. Ikaw ang sumira sa lahat. Ngayon abangan mong pagsira ko sa buhay ng pamilya mo. Sasampalin niya muli sana ako nang may patakbong maid ang lumapit sa amin. Ma'am, may bisita po kayo. Sino? Istorbo ah. Hindi ka pa rin pala talaga nagbabago. Akala ko gusto niyo ang plano naming pakikipag-ayos. Pakitang tao lang pala, marasigan. Halos mawalan ako ng hininga nang makita ko ang mama ni Tyrone. At si Tyrone mismo na pumasok sa loob ng bahay. Kasama nila mga tauhan nila kaya't napaatras si senyorita. What's wrong? Paano kayo nakapasok rito? Guards! Manang! Hindi kami nandito para manggulo. Nagsalita si Tyrone. Nandito kami para kunin ang peking Segunda. Namutla ako sa malamig na pagkakasambit ni Tyrone. At bakit mo siya kukunin? Boss niya ako, kaya't dito lang siya. Peace offering mo siya, hindi ba? Tatanggapin naming peace offering ang peke na yan. Hindi na kami kailanman manggugulo. Tiningnan ako ni senyorita bago itulak sa harap talaga ni Tyrone. Para akong kawawang basahan. Napaupo ako sa sahig dahil sa lakas ng tulak. Sige, siguro naman ay naiintindihan niyo kung bakit ko nagawa to. May sakit ang anak ko at hindi ko siya pwedeng gawing peace offering at baka kung ano pang gawin niyo sa kanya. Hinding-hindi na talaga magkakasundo ang ating mga pamilya. Lumapit sa akin si tita at hinawakan ako sa balikat. Nag-angat ako ng tingin sa kanya at nagulat na ngumiti siya. Tumayo ka, uuwi na tayo. Po? Tipid siyang ngumiti muli kaya't nang tumayo ako, napatingin ako kay Tyrone na hindi man lang ako binalingan. Tara na. Tahimik akong sumama sa kanila. Magkatabi kami ni Tyrone sa kotse nang umandar to. Sobrang tahimik na pati sarili kong puso, naririnig ko na. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanila. May atraso ako sa totoo lang. Hindi ko deserve ang umapak muli sa kanila pero pinabalik pa rin nila ako. Tyrone, tawag ko sa kanya nang makarating kami. Iniwan kami ni tita at hinayaan na kami. Huminto siya sa paglalakad at nilingon ako. Ano? Nagbaba ako ng tingin. Sorry sa nagawa ko. Sorry kung nangyari to. Gusto ko lang talagang mapabuti ang kalagayan ng pamilya ko. Pero alam ko naman na mali pa rin. Mali ang ginawa ko kaya sorry. Tumulo ang luha sa aking mga mata at tumulo ito sa sahig. Nanatili lang akong nakayuko. Hindi ko talaga siya maharap sa sobrang hiya. Pati ang pamilya niyang walang ginawa kung hindi ang maging mabait sa akin. What's your real name? Napaangat ako ng tingin sa kanya. Ha? Gusto ko maging honest ka simula ngayon. Lumapit siya sa akin. I'm giving you a chance. Pero bakit? Because I'm in love with you, Charlene. Namilog ang mata ko sa sinabi niya. I realize it now kung bakit ako galit, naiinis at dismayado. Kasi hindi ko tanggap na kalokohan lang palang lahat. Tell me, since nagpanggap ka lang naman, wala ka bang feeling sa akin? Hindi ako nakasagot dahil masyado akong nagulat. Para akong na-hot seat. I want you to be honest with me. Mas gusto kong masampal ng katotohanan kesa yakapin ng kasinungalingan. Mahal kita. Pagsasabi ko ng totoo. Yun ang totoo. Umangat ang sulok ng labi niya. Sapat na yun sa akin. Ha? Kinuha niyang kamay ko. Sa huli, nagawa akong patawarin ng pamilya ni Tyrone. At agad inasikaso
ang pagpapawalang bisa sa kasal na kay Segunda na kapangalan. Nagkaroon ako ng pagkakataong mapakilala si Tyrone sa nanay ko nang umuwi ako. At nagulat ako nang magkakilala na sila. Siyang sinasabi ko sa iyo, iha, na nagbibigay ng mga grocery. Talaga ho, Nay? Oo, iha. Jowa mo pala siya? Opo. Nahihiya kong sabi. Mabuti naman at napunta ka na sa matinong lalaki. Sa lahat ng ex mo, siya lang ang gwapo. Lumaki tuloy ang ulo ni Tyrone dahil sa pagpupuri ni nanay. Nakilala rin ng pamilya ni Tyrone ang pamilya ko at mabilis silang nagkasundo. Mabutit hindi matapobre ang mga De La Rosa, kaya't nawala ang hiya ng pamilya ko. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Tyrone lalo na nang mapawalang bisa ang kasal. Hindi ito naging mahirap kasi nakipag-cooperate naman ang mga marasigan para matapos ito. At matapos ang 2 taong relasyon namin, ikinasal kami ni Tyrone. Pero this time, ako na si Sherlyn, ang tunay na nagmamay-ari sa kanya. You may now kiss the bride. Hinapit ni Tyrone ang bewang ko nang sabihin yun ng pare. At nang iangat niya ang veil, hinalikan niya ako sa labi. Narinig kong sigawan ng mga tao dahil sa tagumpay ng aming kasal. At ako rin, masaya dahil hindi ko na kailangang magpanggap para maranasan ko ang kasal na ito. Dahil akin na ang araw na ito. Wakas.